So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, gusto ko pong i-highlight yung ginawang yung pagsampal ba ni Father ni Benny Abante sa mga trolls, sa mga vloggers na paid trolls. Talagang hindi din pinalagpas, no? Ni Benny Abante. Hindi lang yung former president, bagkus pati din yung mga vloggers niya. Talagang sinabon no? Kulang na lang, shampoohan niya pa. So mga minamahal, ito, pakinggan natin kasi mga walang utang na loob Although hindi naman po nanunumbat si Benny Abante, pero yung punto dito, gaano ba talaga kalaki yung naibigay na boto ng mga vloggers na yan dito kay Digong noon sa church versus mga minamahal sa kanyang mga nasasakupan. Diba? Alright, pakinggan natin to I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Yeah. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls, mga DDS vloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former President? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa, Senator Bongo, Mr. President, nagpunta sa aking simbahan at nagpasalamat sa pagkasinuportahan namin kayo at siya, Mr. President. Now, gusto kong sabihin po dito sa Quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice, magrekomenda ng general, magrekomenda ng cabinet secretary? Hindi po. Hindi ako nagpunta ng Malacanang nung kayo nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Isang beses lang. Ako po ay nagsabi kasi... Diba? Huwag natin pakinggan yan kasi medyo mahaba yan. Pero mga minamahal, yung intro dyan ni Benny Abante, talagang may kurot. Oo. Sabi niya pa nga, yung Colombia, di ba may mga lugar siyang binanggit, mga minamahal, na talagang grabe yung droga doon, pero bakit ganito lang yung namatay? Di ba? Konti lang. Tapos tayo, umabot pa ng 30,000. So, ang daming tirada mga minamahal dyan ni Benny Abante. Alam nyo, sa totoo lang, tinatry po talaga ng House Quad Committee na maging fair yung hearing. Maging fair yung nangyaring diskusyon doon. Tingnan nyo nga si Atty. Cristina Conti, di ba? Sinabon din kasi medyo ad hominem din. Kasi pinagbasihan niya lang din naman yung statement ni former President Duterte na hihilain daw po sa impyerno. So, rumesback naman dyan si Atty. Cristina Conti. Sabi niya, hindi kami bilong sa ganyan. So ngayon, medyo napagalitan si Atty. Cristina Conti na we should respect kung sino man yung mga resource person dito. So yung punto dito mga minamahal, yung House Squad, tinatry nila yung best nila para maging fair. 'Di ba? Sa anumang klaseng naganap diyan na hearing, tinatry nila na maging fair itong hearing na to. Tapos bigla-bigla lang natin maririnig sa mga vloggers na ay walang mga moral decency yung mga yan, yung mga nandyan, mga alipores ni Bangag. Diba, mga ganun yung yung atake ng mga DDS vlogger dyan. Kaya tama lang naman na biradahin ni Benvenido Abante yung mga vloggers ng mga paid trolls na yan. Actually, tama talaga. Support nga ako mga minamahal sa sinabi niya ni Abante. Hindi po yan sa pagiging pikon binibigyan lamang kayo ng lesson. Kasi mga minamahal, yung atake sa kanya, too much personal na 'Di ba? May scandal daw.
Kaya ganun yung ginagawa nila mga minamahal. Ad hominem, yung yung mga DDS vlogger. 'Di ba dapat facts by facts? Kung galit ka sa statement ko, rumesba ka sa statement ko lang din. Pero yung ginagawa nila mga minamahal, ad hominem. 'Di ba? Minumura. Maliban pa dyan mga minamahal, gumagawa ng eksena, gumagawa ng kwento. Tama ba 'yon? Yung gumagawa ka ng kwento, 'di ba? May sex video si ganyan. Diyos mio naman, i-justify na lang ninyo, yan yung tama dyan. Diba? So, napaka-influential din kasi mga minamahal ng mga ng mga vloggers, sa totoo lang. Kahit nga din ako, may influence din naman ako kahit papaano. Pero, I use my platform in a good way. Hindi ko ginagamit yung platform ko sa paninira kasi hindi naman ako mahilig manira. With facts tayo, di ba? May pinapakita ko sa inyong ebidensya. Pinapakita ko yung mga video. Tapos minsan, kung hindi ko na mahanap yung video, tinatanong ko sa inyo, do you confirm ba guys? Napanood nyo din ba to? Di ba ganun ako sa inyo mga minamahal? Approachable tayo. Hindi tayo katulad sa kanila na, ay, gumagawa ng video, uy, inabutan si bangag ng pulburon. Di ba yung mga ganun? Ganun sila eh. Pero hindi tayo bumababa sa kanilang level. And I'm pretty sure mga minamahal, madaming bumanat dito kay Abante. Totoo yan. Madaming bumanat dito dahil pinagalitan niya yung mga DDS vlogger. Eh, lalo pat nabanggit, mga trolls. So pag sinabing trolls, mga minamahal, meron niyang automatic budget na. O, trolls ka pala eh, budget ka eh, nag-e-effort ka mag-comment ng ganyan eh. 'Di ba? O, hindi ka naman mag-e-effort ng comment ng ganyan kung hindi ka bayad eh. Nagigets niyo yung punto ko, mga minamahal, malamang magre-react yung mga trolls at mga paid vloggers dyan. Kasi yan yung trabaho nila eh. Trabaho nilang batikusin, trabaho nilang husgahan, trabaho nilang i-criticize. Ang ating presidente, kahit tama naman yung ginagawa ng ating Pangulo, dyan sila magaling, dyan sila kumikita, dyan sila nabubuhay eh. Yeah? Pansin nyo yun, mga minamahal? Pero sa akin, good yung yung word of wisdom na binitawan ni Benny Abante. Doon pa lang talaga eh, talagang pinilipit niya. Hindi lang si Digong, pati yung mga vloggers. Kaya saludo ko sa naging tapang ni Abante na real talk niya talaga. Kaya narinig nyo, 20 minutes yun eh. Parang naghumili si Father Abante, naghumili ba, oy, mga Inday? Diba? So, mga minamahal, saludo. Bigyan natin ng malaking congrats si Benny Abante. So, yun lamang po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nandito pa po kami mga minamahal sa Hong Kong. Yan. Ewan ko kung makakaalis kami mamaya. Flight po namin mamaya. Ingat kayo dyan. Sa mga nandyan sa Pilipinas, may bagyong paparating. Northern Samar na naman na ko sa lugar namin. Awa ko sa lugar namin, Northern Samar. Mga taga-Lawang dyan. Lawang, Katubig, Labisares. Ingat kayo, especially dyan sa kababayan ko sa Lawang. Nandyan yung pamilya ko, Diyos ko. So, mag-ingat kayo dyan, ma. Kapatid ko, lahat mag-ingat kayo dyan. Mga pamilya ko, mag-ingat kayo dyan. Although naka-call ko pa lang kayo. Pero sa mga hindi ko naman kamag-anak dyan sa Lawang, yung mga area na tawag dito, na prone talaga, high risk, katulad daw ng Palapag, Mapinig, lumikas kayo dyan. Pumunta kayo sa high elevation, sa mataas. Kasi super typhoon yan, nakakatakot. Ako, nandito ako, pero yung puso ko nandun sa pamilya ko, natatakot ako. Nag-enjoy ako dito at the same time, nandito yung takot ko dahil sa bagyo. Huwag naman sana po. Anyway, mga minamahal yun po. Ito na, papaalam na ako. Ingat, mga kababayan.